Welcome back mga kaibigan. Halos 3 weeks nga hindi tayo nakapag-ride mga kaibigan. May darating talaga sa buhay natin mga kaibigan na hindi naasahan. Buti lang naka-recover na tayo at okay na ulit mag-ride. Ang ride natin ngayon mga kaibigan dito lang sa Tulay Falls sa Montalban, Rizal. Malapit lang, chill ride lang tayo mga kaibigan kasi ngayon lang ako nakapag-ride. Try ko na rin gamitin itong bago nating speedo mga kaibigan. Ito ay IGP Sport BSC 100S. Sa ngayon mga kaibigan, masusukat na natin yung mga pinapadyakan natin kung gaano katataas ang ingredient niya. Hindi lang elevation ang masusukat dito mga kaibigan, kasama na dito kung ilang kilometro na ang natatakbo mo. Kasama na din ang kung ilang oras ka nang pumapadyak. Sa ngayon mga kaibigan, papasok na tayo sa bayan ng Montalban, Rizal. Dire-diretso lang tayo mga kaibigan hanggang mabot natin ang Pure Gold San Rafael. Kakaliwa na tayo dito mga kaibigan, papasok tayo sa Barangay San Isidro. Halos patag lang dito mga kaibigan sa Barangay San Isidro. Ang ahon ay naghihintay doon sa Barangay Mascap. At bago ka makapasok sa boundary ng Mascap, may banayad na ahon dyan. Hindi naman ganun katarik. Nasa 9 to 10% lang ang ahon dyan mga kaibigan. Sa taas nito mga kaibigan, may magandang view dito. Konting pahinga lang ako dito mga kaibigan at pumasok na rin ako sa Barangay Mascap. Barangay Mascap. Pagpasok ko dito sa boundary ng Mascap, puro lusong ito mga kaibigan. Sa part na ito mga kaibigan, sa may parting kaliwa papuntang Mount Oro yan. Dito lang tayo sa parting kanan papuntang Barangay Hall, Mascap. Mula di sa kanto mga kaibigan, nasa 2 km yan, matatanaw mo na yung Barangay Hall ng Mascap. Dito sa kanto mga kaibigan, kakana na tayo dito. Dito magsisimula na yung ahon. Umaabot lang ng 14% yung unang ahon dito. Kung sa Red Pal mga kaibigan, may kambal ahon. Dito may triple ahon. Halos nasa 100 meters lang ito mga kaibigan. Kasunod ito banayad na ulit. Bago kasunod nun, ahon na ulit yung pangalawang ahon. Itong pangalawang ahon mga kaibigan, umaabot ng 18%. At itong pangatlong ahon, umaabot siya ng 17% elevation. Ang kasunod niya mga kaibigan, banayad na lusong na, tapos makikita mo na yung magandang view deck dito. Sa part na ito mga kaibigan, akala mo walang naghihintay sa yung ahon. Pero dito pala nagsisimula yung tunay na ahon. Dito mo maranasan yung matarik na ahon mga kaibigan. Umaabot lang siya ng 24 ingredient ayon sa speedo ko. 18. Grabe ang tarik. 18% mga kaibigan. Umabot ng 24.1. Grabe ang tarik. Matapos nga ang matarik na ahon, ang kasunod niya mga kaibigan, banayad na lusong na hanggang maabot natin itong kantong ito. Sa parting kaliwa ko niya mga kaibigan, papuntang Puray Falls yan. Diretso lang tayo papuntang Mount Ayas. Halos nangangalahati na tayo mga kaibigan sa pagpadyak papuntang Mount Ayas. May nakasalubong akong residente dito na sabi lang malit pala yung dinadaanan ko. Doon lang pala sa pangatlong ahon tayo papasok papuntang Tulay Falls. Hello, balik tayo mga kaibigan. Lumampas pala tayo. Uuling ko pa sana yan, no? Baba na tayo, baba. Hindi pala dito ang daan papuntang Tulay Falls. Ayun, at bumalik ulit ako mga kaibigan. Nilusong ko ulit yung inahon ko kanina. Dito lang pala tayo mga kaibigan. Papasok. Yan yung galing papunta sa ating San Mateo. Ayun, at nag-ride out na nga ako mga kaibigan, papasok papuntang Tulay Falls. Mula dito sa kanto mga kaibigan, dito sa may simentado, inurasan ko yan. Ang oras ngayon ay 9:30 ng umaga. Ayon sa napagtanungan ko, makukuha ko daw siya ng 1 oras at kalahati. Pagpasok ko dito mga kaibigan, puro rough road na lang ito papuntang Tulay Falls. Siyempre, mas marami ditong tulak, akay, kesa sa padyak. Yung ahon dito mga kaibigan, umaabot lang naman ng 14 to 15%. Tapos rough road pa. Nasa 14 elevation. Tarik tong ahon mga kaibigan. Dito na magsisimula ang tulak sa ahon mga kaibigan. Kung pupunta ka dito mga kaibigan, dapat may baon na kayo, tubig at pagkain. Bihira lang kasi ang tindahan dito. Buti nilang at may baon tayong biskwit kahit papano pamatid gutom. Pagkatapos kong kumain ng biskwit mga kaibigan, nag-ride out na rin kasi ako kasi alanganin na sa oras. Kanina pa ako tulak ng tulak. Sa taas nito mga kaibigan, sa ibabaw nito may signage dito na Mount Ayas. May daan din pala dito papuntang Mount Ayas. Puro tulak ako sa ahon mga kaibigan. Siyempre ang kasunod na niyan,
bulusok na pababa. Kaya lang medyo madamo yung dadaanan ko. Meron ding lusong mga kaibigan na mabato kaya akay na naman ang bike pababa. Ang baba nito mga kaibigan ay ilog na. Yung pala lumampas na ako ayon doon sa napagtanungan ko kay Manong. Buti lang may mabait na residente dito. Kuya, pwede po magtanong? Saan po dito yung 2 Falls? Ay, sa kabila, nakalampas na? Ah, kala ko dito. Malayo pa? Ah, so, kala ko malapit. Okay, salamat. Ayun, sa wakas nakarating din dito sa Tulay Falls sa loob ng 2 oras at 10 minutes mula doon sa simentadong daan sa may barangay Mascap. Ayon kay Manong, mahina daw ang tubig ngayon kasi 2 araw na hindi umuulan ngayon dito. Pero napakalamig at napakalinaw ng tubig mga kaibigan. Talagang mape-fresh ka, mawawala talaga ang pagod mo pag naligo ka talaga dito mga kaibigan. Kapag umulan daw dito ng gabi mga kaibigan, ganito daw kalakas ang tubig dito pag umaga. Nagtampisaw lang ako dito mga kaibigan at nagpicture-picture. Tapos ilang minuto lang at umuwi na rin ako kasi ako lang mag-isa dito. Mas maganda talaga mga kaibigan pag may kasama ka dito. Sa aking pag-uwi mga kaibigan, hindi na nga pala ako dumaan doon sa dinaanan ko kanina. Sabi ni Manong, pinagtanungan ko kanina, baybayin ko lang itong ilog na ito. Ang labas nito ay sa may Secret River sa Wawa Dam. After maglakad ko ng 45 minutes, natatanaw ko na ang Mount Binakayan sa may Wawa Dam. At bago ka makapunta ng Wawa Dam mga kaibigan, madadaanan mo dito ang tinatawag lang Secret River. Napakaganda dito mga kaibigan at higit sa lahat walang entrance dito. Cottage lang ang may bayad. Mula doon sa Tulay Falls hanggang dito sa Secret River mga kaibigan, umaabot siya ng 1 oras at 35 minutes. Hindi rin ako nagtagal dito mga kaibigan. Nagpicture-picture lang ako dito at umuwi na rin ako. Paglabas ko dito mga kaibigan, matatanaw ko na yung Wawa Dam. Liliban lang sana ako doon sa kabila para lakbayin ko lang sa gilid papuntang Wawa Dam. Kaso laspag na ako kaya sumakay na lang ako ng bangka. Ang ganda ng Wawa Dam ngayon, ang linaw ng tubig mga kaibigan. Sa wakas mga kaibigan, nakarating din dito sa terminal ng bangka. Natapos din ang budulan. At bago ako makalabas dito mga kaibigan, madadaanan ko dito yung magandang falls ng Wawa Dam. Napakaganda dito mga kaibigan. Pag mapasok ka dito mga kaibigan, may entrance dito na 20 pesos. At yung cottage dito mga kaibigan, nagkakalaga siya ng 250 to 300 pesos. Mula dito mga kaibigan at doon sa amin sa San Mateo Rizal, nasa 10 km pa yan papunta doon sa amin. Malapit lang, halos kalating oras lang mga kaibigan. Ayun, at hindi ko namamalayan mga kaibigan, malubat na pala ako. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood.